dakuin natin si Harry Roque, 'no? Puntahan natin si Harry Roque, mga bossing. Kamusta na po ba ang lagay, ni Roque, mga kababayan? Ilagay ko yung picture ni Roque, ano? Dito medyo okay pa siya dito, oh. Ayun! Sabi ho dito, mga boss, Chief sir, asylum bid ni Roque, no? Sa The Hague, haharangin ng DOJ. Nung isang linggo pa ho yata, narinig ko, magsasubmit na ng mga dokumento ang Department of Justice para patunayan nila na si Roque ay hindi sinisikil ng gobyerno ng Pilipinas. Mga bossing, para namang ginagawang BOBO ni Roque, yung The Netherlands. Ano po? Akala niya yata yung kanyang mga sinabi lang ang paniniwalaan ng The Netherlands. Bakit ho, mga kababayan? Siyempre, nagpasa ka ng asylum. Sasabihin mo, magsasalaysay ka. Ganito po, no? Kaya po ako, humihingi ng asylum sa inyo dahil ganito, ganyan ang ginagawa sa akin ng gobyerno ng Pilipinas. Ngayon, kukunin, alamin, magtatanong ng panig ng Pilipinas. Ano po ba totoo nangyari? Sinisikil nyo daw po ang kanyang karapatan, ganito, bla bla bla, no? Pati daw po kung ano-ano. Sasagot ang gobyerno ng Pilipinas. Magpapasa ng dokumento. Papakita, tingnan nyo po yung mga hearing na nangyayari doon sa Kongreso. Binibigay po sa kanya yung karapatan niya na magsalita, magpaliwanag, etc. Hindi naman po basta namin itinanim yung issue sa kanya tungkol doon sa Pogo. Mayroon po kaming mga nakita na mga dokumento nila ni A.R. de la Serna doon sa loob ng Pogo, no? Kawawa, saklap nang nangyari sa buhay ni Harry Roque. Wala nang Pogo, wala pang Pogi. Di ba? Nakita po namin yung mga dokumento ni Harry Roque, nalalabas silang dalawa ni A.R. de la Serna palabas ng bansa. Kukonect tayo sa Pogo. Pangalawa, mga bank accounts ni Roque nakita sa loob ng Pogo. Doon nga yata din nalaman na may joint account si Roque at si A.R. de la Serna. Sabi ni Isko Flores, wala pang hada. Eto naman, kung magkomento. Pangatlo, yung tsekwa na nakita doon sa bahay ni Roque, doon sa Benguet, mga kababayan, na sinasabi niya hindi nakapangalan sa kanya yung bahay. Pero ang totoo, mga bossing, ang mga incorporators po ng bahay na yon, sila din pong mag-anak. Diba? Sabi ni John, pahinga muna, maglinis ng tubo, sabi ni John. No. Yun po. Kaya mapapatunayan ng gobyerno ng Pilipinas, ng Department of Justice, na meron pong basihan yung mga itinatanong kay Roque doon sa Kongreso. Alamin, makikita ho yan. At pagkatapos ngayon, mga kababayan, di makikita. No, Ray Gads, di mo naman binabasa message ko, boss. Sorry na. Pagkatapos makikita yung Congress. Nagyabang si Roque doon. Dadaling ko po yung mga dokumento, etc. Lahat po ng aking patunay na ang pera na nasa account ko ay hindi po galing sa Pogo. At pagkatapos, yung hearing na yon, yung sumunod na hearing, tumakas na po. Yung reyna ng Pogo. Yung nadadawit sa Pogo, si Harry Roque. Diyan naman ho yan Pero yung sinabi ni Pebolso, ni Mami Pebs, mga kababayan, na si Roque ay nagsalita na magaling daw siyang magpabagsak ng gobyerno. Isa din po yun, malamang madagdag po yun. Malamang nga, nakikita ko dyan, kasama si Mami Pebs na magiging witness, no? Para doon sa sinabi ni Roque na pababagsakin ang gobyerno ng Pilipinas. In fairness naman po, doon sa mga kasama sa table, doon sa hapagkainan,
wala namang nag-second the motion kay Roque. Kahit nandoon sila Vic Rodriguez, nandoon yung ibang mga vloggers na mga DDS. In fairness naman po, walang nag-second the motion kay Roque. Kaya si Roque lang talaga, mga kababayan. Sabi ni Chi, one squad, yung pera ng Pogi, kanino galing yun? Ewan natin. May joint account sila di ba? May joint bank account sila. Kaya ang nakikita ko dyan, mga kababayan, malamang ho, sa alamang, hindi po magagrant yung asylum ni Harry Roque. Lalo na, may kaso ng sumampa kay Roque. Di ba? Human trafficking. No po. Ngayon, pinag-aaralan kung lalabasan na ng warrant of arrest si Roque. Mga boss. Siguro, hintay lang tayo ng mga ilang linggo dyan. Warrant of arrest na po ang ilalabas niyan. Tapos, ano ang susunod ho, mga kababayan? Dahil alam, wala sa Pilipinas at nandoon sa the Netherlands, makikipag-ugnayan na ho. Ang nakikita kong mangyayari dyan sa sa sitwasyon, no? Ito po, yung asylum niya, haharangin na ng DOJ. Magsasubmit na po ng lahat ng mga dokumento na pagpapatunay na si Roque ay kailangan bumalik ng Pilipinas at walang panggigipit galing sa gobyerno. Yan no? Pag nabasa, nalaman na, pinag-aralan ng The Hague, ng Netherlands, oo nga, totoo ang gobyerno ng Pilipinas. Yung sinasabi ni Roque na siya ay yung application niya ay tatagal ng 1.5 taon, wala na yun. Baka hindi na mangyari yun. Hindi na aabot yun. No? Pag nakita yung apela ng Pilipinas. Cancel! Baka. Ngayon, cancel. Di ba? Si Roque, aligagana naman ho yan, mga kababayan. Maaaligagana naman ho yan, mga bossing. Tapos sabay, dahil wala sa Pilipinas, lalabasan ng warrant of arrest naman ng dyan sa Pilipinas. Pagkalabas ng warrant of arrest sa Pilipinas, hindi matagpuan. Makipag-ugnayan na tayo sa Interpol. Diyan napapasok yung Interpol. No? Hindi ko lang alam kung hahawakan ng the Netherlands yung mismong passport ni Attorney Harry Roque. Siguro hindi kasi nakakalabas-labas pa siya Nakakapunta pa siya sa mga katabing bansa No? Pero diyan na po yung pagliit ng mundo ni Harry Roque. Ito nga po, nagsalita na din si Roque doon sa kanyang kaso. Ano sabi dito? Kapag lumabas na yung warrant of arrest ay magsulat sa pamahalaan ng the Netherlands at ipaalam sa kanila na may ganitong kaso, may warrant si Harry Roque. Yun din pala. Ang alam ko kapag may kaso ka sa ibang bansa, hindi agad-agad o hindi magagrant yung iyong inaapila o yung ina-apply na asylum. Wawa. Sabi nga, di ba, doon sa kumalat na video, yung naguhulog ng barya si Roque doon sa Imbornal, may tunog daw na lalabas. Paglaglag ng barya ni Roque, umuwi ka na bakla. Hindi ho sa akin ang galing yung bakla si Roque. Kay Mami Pebso, mga kababayan. Nilinaw lang dati. Siyempre, yan po yung mga nakakasama ni Roque, di ba? Diyan sa TikTok, shout out sa inyo.